Tinagal sa pwesto ang 3 personnel ng Office for Transportation Security. Ito po ay habang iniimbestigahan ng insidente sa NAIA na may nakitang bala umano sa bag ng isang pasahero. Saksi, si Joseph Moro. Taong 2015, pumutok ang mga ulat ng tanimbala o laglagbala modus na ng biktima umano sa parehong Pinoy at mga dayuhang pasahero. Reklamo nila tinamnan ng bala ang kanilang bagahe at kinikilan umano sila ng mga tauhan ng airport. Sa isang kaso, muntik mawala ng trabaho ang isang OFW na hindi siya makabalik agad sa kanyang employer abroad. Bumuo ng interagency team ang gobyerno para mapangalagaan ang mga OFW laban sa modus. Noong 2016, lumabas sa isang survey ang NAIA bilang 5th worst in Asia. At isa raw sa naging dahilan ng mga sumagot sa survey ay ang takot na baka mabiktima sila ng tanimbala. Sa pagdaan ng mga taon, tiniyak ng gobyerno na wala na ang modus. Pero nung nakaraang taon lamang, lumitaw ulit ang isang pasahero nagsabing nakitaan ng kanyang bag ng isang bala na hindi naman daw kanya. At ngayon, dahil sa nangyari sa 69 anyos na si Ruth Adele at kanyang pamilya noong March 6 sa NAIA, Bala, saan dito bala? napapatanong ng ilang netizen, nagbabalik ba ang tanimbala? May nakita umanong bala sa bag ni Adele kaya pinuntahan siya ng mga taga-Office for Transportation Security kahit nasa boarding area na sila ng eroplano. Ano naman? Rosary. Grocery. O baka ito. Pangano ko po sa inyo. Taliwas sa akusasyon, walang nakitang bala, basyo o anting-anting sa bag ni Adele. Wala ako dun sa nangyari, ma'am. So hindi nga po kami, yan lang po. Yes or no? Empty shell? Ang bahala na naman yan. Kasi anting-anting, yun yung una ninyong sinabi. Sabi nyo ba, basyo? Ngayong chinek, ano na? Pero gusto pa sana raw silang dalhin sa opisina ng OTS para scan ulit ang bag. Sa puntong ito, nakalampas na raw sila sa x-ray machine at hindi umano sigurado ang mga sumita kung anong bag nila ang may laman umanong bala. Ang dadala. Nag-iisa ko, mami, doon sa meron silang nakaipit na bala, ilagay nila doon sa bag ko. Sa kanyang post tungkol sa insidente, binanggit din ni Adele na tila nangingiti pa ang mga taga-OTS. Tumatawa pa po siya noon. Akala ko nga po namin talaga nagpa-prank siya kasi hindi po yung the way na dinideliver niya yung message parang hindi wala pong professionalism, bastos. Nakasakay naman sila sa eroplano pero gusto nilang kasuhan ng 3 sangkot na OTS personnel. Sinibak sa pwesto at inilagay sa floating status ang 3 habang iniimbestigahan ng DOTR ang insidente. We are sending a message loud and clear to everyone in government that we will not tolerate this sort of behavior against our citizens. Ang OTS naman, aminadong may mali na isinagawa ang inireklamong inspeksyon lampas na sa x-ray counter. May pagkukulang rin po talaga ang ating mga tao. Dahil hinabol pa po nila doon sa boarding gate. Once you are screened and cleared by the screener, you're done. Pinarerepaso ng DOTR ang protocol. May paalaala ang Department of Transportation sa mga empleyado ng gobyerno na nasa airport, lalo't nagsisilbi sila sa publiko. Bawal ngumisi. Tatanggalin ko yung smirk o yung ngisi sa mga mukha ng mga unprofessional, abusive at mga aruganteng kawani ng OTS. Hindi po kailangan bastusin o iharas ang ating mga pasahero. Magkaka-hotline din ng airport para maireklamo ang mga irregularidad. Sabi naman ng bagong kumpanya nagpapatakbo sa NAIA, OTS pa rin na mag-iimbestiga dahil sila ang responsable sa security screening kabilang ang x-ray baggage inspection. Nakipag-ugnayan na raw sila sa OTS at na-review na ang CCTV footage ng insidente. Ayon kay Atty. Gabby Concepcion, ang pag-check sa mga gamit sa airport ay isang security measure para sa proteksyon ng tao na kailangang sundin. Pero kailangang reasonable o makatwiran. Pero dapat ito ay hindi gawin sa paraan na magreresulta sa perwisyo ng ibang tao o ng pasahero at baka kayo, yung gumagawa ng mga search na ganito, baka kayo ang susunod na ma-file ng kaso. Maaaring magkaroon ng criminal case, actually madami, extortion, kaso ng bribery o Anti-Graft and Corrupt Practices Act kung hinihingan pala kayo ng pera para hindi makasuhan. Para sa GMA Integrated News, ako si Joseph Morong, ang inyong saksi.